Hello everyone! Kumusta kayong lahat? For today's video, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong i-let go para maging masaya ka. Number 1, bitawan mo na ang nakaraan. Marami sa atin ang nabubuhay sa nakaraan. Marami ring katanungan ang gumugulo sa ating isipan, gaya ng paano kaya kung nagawa ko ito? Paano kaya kung nagbago ako? Mga what ifs sa buhay mo, pero naisip mo ba na ang mga what ifs natin o what ifs mo, ang pagkakamali natin sa nakaraan ay pwedeng maging daan para maging mabuting individual? Sa halip na magmukmok, mabuhay ka sa nakaraan, bakit hindi mo gamitin ito upang mapalago pa ang iyong sarili? Normal na magkamali ka sa desisyon sa aspeto man ng pagmamahal o ambisyon sa buhay. Ang mahalaga, marunong kang harapin ng positibo ang lahat. Bitawan mo na ang nakaraan at buong pusong harapin ang kasalukuyan upang makausad at mabalik ang saya. Hindi madali ang proseso pero maniwala ka lang na kaya mo. Tandaan mo hindi na maibabalik ang nakaraan pero kayang baguhin at ayusin ang kasalukuyan. Letting go is not giving up. It's not quitting. Letting go doesn't mean you don't know what to do or you don't know how to do it. Letting go simply means that you're aware in order to experience anything new and better. You have to first let go. Please lang, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Piliin mong bumitaw sa nakaraan, pero gamitin mo ang mga nakaraan mo para maayos mo ang hinaharap. Number 2, galit. Kapag nagagalit ka, nararamdaman mo ba ang lahat ng negatibong epekto nito? Sasakit ang iyong ulo, maninigas ang iyong panga, umiinit ang iyong katawan, bubibilis ang tibok ng iyong puso, maninikip ang iyong dibdib at marami pang iba. Your anger kills you. Kapag galit tayo, tayo pa rin ang nakakaawa. The hardest thing to do is to calm yourself down. Kapag nabibitawan natin ang galit na yan, ibig sabihin na may kontrol tayo sa ating sarili. Normal lang naman sa mga tao ang magalit. Kahit nga mga hayop ay nagagalit rin. Pero palagi nating tandaan ang galit ay nagdudulot ng negatibong enerhiya. It solves nothing. Mas nadadagdagan pa nito ang problema natin, kaya piliin nating maging mahinahon. Don't let anger cloud your judgments and ruin your body. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos dahil may galit kang kinikimkim. Ang galit mo mismo ang nagpapahirap sa buhay mo. Anger is merciless. It leaves you turn up inside. Kaya bitawan mo na ang iyong galit. Number 3, puot. Ang puot ay nagpapahiwatig ng isang matinding galit na maaaring makapagpahamak. Dahil sa pagkamuhi mo sa ibang tao, para mo na ring hinayaan na sila'y manalo at ika'y nakakulong sa sarili mong hawla. It's like you're giving them the power to hurt you. Huwag mong hayaang matali ka na lang sa sarili mong puot. Diba masakit pakinggan na ikaw lang napapahamak sa sarili mo? If you make the decision to let go of that hatred, you free yourself from the object of that hatred. Number 4, takot. Fear cripples you. Fear clouds your mind. Fear wastes your energy. Kahit sino man ay may takot na dinadala sa buhay. Hindi natin mapapahinto ang pagtakbo ng ating isipan. Pero makukontrol natin ito. Maraming bagay hindi importante sa buhay natin. Pero mas siniseryoso pa natin. Marami rin tayong kinatatakutan. Pero nalalagpasan natin. Maging handa ka lang palagi. Huwag mong hayaan na unahan ka ng takot. Number 5, negatibong pag-iisip. There's a lot of negative thinkers around the world. The eternal truth of life is that nothing's black and white. This all in existence due to negative thinking. Negative thinking leads to view bad stuff in the extreme moments. Never let your thoughts take over you. Life is such a beautiful and a grand adventure and we are given such amazing power. May utak tayo na kailangan nating kontrolin. Kaya palagi na lang negatibo ang iniisip mo. Mas lalo itong lalakas. Mas lalo kang makokontrol nito hanggang sa abot ka sa depression. You only permit positive thoughts on your mind. And be amazed at the enormous changes which will come about in your life. Number 6, kakaisip ng mga limitasyon. May mga limitasyon rin tayo katulad ng hindi tayo immortal. Limitado lang ang ating hininga pero hindi limitado ang ating kakayahan. Your life is greatly determined by your beliefs. And if you look around and pay attention, you will realize that it's not your ability or environments which holds us back, but rather our beliefs. Believe that you could succeed, we only need to study the stories of success to realize that we are only limited by our own beliefs. At ito ang mga 6 na bagay na dapat mong i-let go para maging masaya ka.
Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you on my next video.